Hi mga B! So for today's video nga, day off ko na naman kaya pupunta ako ng bangko para mag-withdraw at dumiretso na din magsupa. Hindi ko kasi masyadong na-budget yung mga grinoser ko last time kaya kailangan ko na naman ulit magsupa. At since hindi ako naka-schedule ng bike ngayon, naghiram na lang muna ako dito sa kasama ko kasi saglit lang naman ako mamimili. At dumaan na muna ako ng bangko para mag-withdraw kasi wala naman ako dala-dalang cash. Ang budget ko lang kasi every month yung aking wini-withdraw para hindi ko masyadong nagagalaw yung pera. At dahil nga hindi ko masyadong na-budget yung mga grinoser ko last time, mag-a-add ulit ako ng another budget for this month. Dalawang lapad lang kasi yung budget ko every month pero ngayon naabutin ata ng 3 lapad kasi nagmamahal na din yung mga bilihin. Pagkatapos ko nga mag-withdraw dyan, in-update ko na din tong passbook ko kasi kailangan talagang i-update to every year. At umupo nga muna ako saglit dyan para i-check yung passbook ko kung talagang na-update ba talaga. At pagkatapos ko nga i-check yung passbook ko, dumiretso na din ako ng supa para mamili. Plano ko kasi unti lang yung bilhin ko para mas makatipid ako pero every time pumupunta ako ng supa parang ang dami kong gustong bilhin. Dumiretso nga pala ako dito sa part ng mga isda para i-check kung meron ng tamban pero wala pa rin. Paborito ko kasi talagang isda na yun pero hindi ko talaga matsambahan kasi ang bilis maubos. Kaya naman kapag naabutan ko yun, madamihan na yung binibili ko. Anyways, bumili na din pala ako ng paminta kasi ubos na yung paminta sa bahay. Kung ano-ano na naman ang pinagbibili ko dyan, sana umabot to ng 1 buwan. Wish me luck talaga na umabot pa sa akin to ng 1 buwan para naman mas makatipid-tipid ako. Sobrang pamahal na kasi yung pamilihin tapos nung palitan ng peso pababa ng pababa. Alam mo yun girl, yung todo tipid ka dito sa Japan pero bungawi naman sa palitan ng peso. Pagkatapos ko nga mamili dito sa supa, dumiretso na ako sa taas ng Gyumo para naman mamili pa ng mga ibang kailangan ko. Ay nako mga B, struggle talaga is real. Ang hirap talaga mamili kapag wala kang listahan ng mga bibilhin mo. Kapag ganito talaga lagi, wala ako daladalang listahan kung ano-ano na lang pinagbibili ko. Sa susunod nga ulit na grocery ko, magdadala na talaga ako ng mga listahan para naman mas nakakatipid ako. At sakto nga, nakita ko nga tong manok, 55 yen lang, kaya kumuha na ako ng 3. At since nagkikrave din ako sa siomai, bumili na din ako. At syempre, di mawawala itong yogurt, pampawala ng acidity, kaya lagi ko tong binibili. Ubus na din yung bawang ko, kaya bumili na din ako since mura lang din naman. Sinabayan ko na din ng saging para naman healthy living. At syempre, hindi mawawala itong paborito kong gulay which is ampalaya. 2 na nga binili ko para hindi na ako bibili sa susunod. Kahit sobrang mahal nitong kamatis, bumili na din ako kahit no choice ako kasi kailangan ko tong igisa sa ampalaya. At nakadiscover nga ako ng bagong gulay, na-discover ko tong upo. Grabe, meron pala dito sa Japan. Kaya naman nung pakakita ko, kinuha ko na agad, baka maunahan pa ako. At tumingin nga din ako kung meron ng gulay na sitaw pero wala pa din. Grabe, once in a blue moon lang talaga magkaroon dito ng gulay na sitaw. Yung last nabili ko kasi talaga ng gulay na sitaw last year pa kaya nagbabakasakali ako baka meron ngayon. Pero okay na din sa akin tong gulay na ampalaya at upo kasi feel na feel ko talaga yung lutong Pinoy. Charot. At pagkatapos kong bayaran tong mga pinamili ko, kumuha na din ako ng karton para ikarton tong mga pinamili ko. As usual, karton is life talaga mga B. Kapag walang karton, hindi talaga makukumpleto yung araw ko every time nag-grocery ako. At pagkatapos ko nga mamili sa supa, dumiretso na din ako dito sa Welsha para mamili ng mga pang-snack ko. Binili ko lang naman itong pinaka-paborito kong pang-snack which is donut. 100 yen lang talaga ang isang piraso. Bagong discover ko nga pala itong mga B, sobrang sarap. Para siyang donut sa Pinas. At pagkatapos ko nga dito sa Welsha, dumiretso na ako umuwi ng bahay. Hanggang dito na lang. Bye!